PMS. Ano ba yung PMS? Preventive Maintenance Service. At madalas ko ang marinig sa mga kasayan. Kasama nga sa pagpi-PMS ay ang pag-change oil. Madalas ko ang marinig o mapanood na every 1,000 kilometers daw ang recommended na pag-change oil. Pero ako, nakasanayan ko na every 2,000 kilometers ako bago mag-change oil at isinasabay ko na ang gear oil. Hindi ko naman sinasuggest o nire-recommend na gayahin nyo yun. Nakasanayan ko lang talaga sa sarili ko na every 2,000 kilometers ako bago mag-change oil. 2 taon na nga pala tong motor ko at so far okay naman. Top 1 synthetic Action Matic nga pala yung gagamitin ko at may kasama na rin yung bundle na gear oil. Sa totoo lang, first time ko lang gagamitin tong langis na to. Gusto ko lang din masubukan dahil marami akong nababasa na magandang review dito sa langis na to. Kaya naman susubukan ko ito kung kaya niya rin bang umabot ng 2,000 kilometers nang hindi nagbabawas. Hindi ko nababanggitin dito yung unang gamit ko na langis pero so far umaabot naman siya ng 2,000 kilometers. Bali pagtapos ko ngang matanggal at punasan yung drain bolt sa ilalim, isinunod ko na rin itong drain bolt sa gilid. Para ma-check na rin kung meron bang na-stock na mga dumi dito at para malinisan na rin ang strainer nito. Ginamitan ko lang ng mahabang extension yung socket wrench para madali ko lang matanggal yung sa gilid. Sumasabit kasi yung braso ko pag may kiling extension yung gamit ko. At nung natanggal na nga, chinek ko na kung may naiwang dumi dito. Pero so far wala naman at malinis naman ito. Tapos syempre after natin i-check kung may dumi, nilinisan na rin natin to at pinunasan. Para sa akin, hindi naman siguro kailangan na sobra-sobra sa linis. Basta at least lang matanggal yung mga dumi nito bago natin ibalik. Sinisigurado ko lang din na walang maiiwang dumi sa thread ng takip para maiwasan yung paglilik nito. Sa mga napanood ko kasing video tutorial, pwede daw maging cause ng paglilik yung mga naiiwang dumi sa gilid ng thread nito. Hindi na nga rin pala yan yung original na stock na takip. Ilang beses na kasi ako nabasagan ng takip niyan. Siguro dahil sa sobrang higpit ko magkabit. Kaya naman paunti-unti nag-iipon ako ng gamit at ginamitan ko nga ng torque wrench yan. Ang higpit nga pala dyan sa ilalim at sa gilid ay 20 Newton meters sabi sa user manual. Kaya naman syempre inikot-ikot ko lang yan ng ganyan hanggang umabot ng 20 Newton meters para kunwari marunong. At pag tumunog na, ibig sabihin okay na. Pagtapos ko nga palang higpitan yung sa gilid, syempre susunod ko naman yung sa ilalim. Huwag nyo lang palang kakalimutan yung maliit na parang washer nito. Pinunasan at nilinisan ko na rin yan bago natin ibalik. Kasi kagaya nga ng sabi ko kanina, pwedeng mag-cause ng paglilik yan. Kaya nga dito gagamitan ko na ulit ng torque wrench at inikot-ikot ko na ulit para syempre kunwari marunong. Para siguradong tamang higpit lang. Iwas sa sakit ng ulo at loose thread. Syempre dahan-dahan lang. Kasi kahit may torque wrench na, may tendency pa rin itong ma-loose thread pag napasobra ka. Kaya dapat banayad at mahalumanay lang. At pag tumunog na, okay na. Pagtapos ko nga palang higpitan yung sa ilalim at sa gilid, sinunod ko na rin yung drain bolt sa gear oil. Syempre para i-drain naman yung gear oil. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung kailan ang pinaka-recommended kung kailan ba magpapalit ng gear oil. Sa mga napapanood ko kasi magkakaiba sila ng opinion. Kaya naman kung umabot ka sa part ng video na to, paki-comment naman kung kailan ba talaga tamang pagpapalit ng gear oil. I-share mo naman yung knowledge mo para sa amin na gusto pang matuto. Pagtapos ko nga palang tanggalin yung drain bolt, syempre nilinisan ko na rin bago natin ibalik. At pagtapos ko nga linisan at napansin kong wala nang tumutulo, binalik ko na rin yung drain bolt. At syempre para makaiwas sa sakit ng ulo, gagamitan ulit natin ang torque wrench yan. 20 Newton meters lang din ang tamang higpit sabi sa user manual. Syempre kahit pare-parehas lang silang 20 Newton meters, inikot-ikot ko ulit para magmukhang marunong. Nakakagigil kasi ikot-ikutin lalo na pag first time mong gumamit ng torque wrench. Yung tipong tama na nga yung balo niya pero sasadyain mo pang ikutin tapos ilalak mo ulit. At pag tumunog na nga ay okay na. Pagtapos ko ang higpitan yung drain bolt sa likod ay sinunod ko naman tanggalin yung dipstick. Syempre para malinisan na rin at mapunasan bago natin ibalik mamaya. Pagtapos ko nga punasan yan, sinunod ko naman yung imbudo para matanggal naman yung mga alikabok bago natin salinan. Para naman kahit papano, walang sasama na dumi pag magsasalin na tayo. At dyan nga binuksan ko na yung langis para isalin sa measuring cup. 800 ml lang kasi ang capacity ng engine oil ng Mio Gravis version 1.
Kaya yung 200 ml na matitira, pwede mong ipunin para may pang change oil ka ulit sa susunod. Pagtapos kong salinan, binalik ko na rin yung dipstick. Tapos chinek ko na sa guide ng dipstick kung sakto na ba yung langis at sakto naman. Kaya binalik ko na rin ulit at saka ko hinigpitan. Pagtapos ko ang salinan yung engine oil, sinunod ko naman isalin yung gear oil. Hindi ko nga pala alam kung paano buksan kaya pinutol ko na lang. So far okay naman siya at hindi naman natapon, saktong sakto lang sa butas ng gear oil. Tapos syempre pagtapos nating salinan, hinigpitan ko na rin yung takip nito. Disclaimer lang po, hindi po ako mekaniko at hindi po sponsored tong langis na to. Gusto ko lang pong subukan yung langis at gusto ko lang pong mag DIY. Dito nga para sa part na to, i-reset ko yung trip reading dahil dito nga ako magbe-base kung kailan ako ulit mag-change oil. Siguro magbibigay na lang po ako ng update sa inyo after 1,000 kilometers kung magbabawas ba tong langis na to. At para naman sa mga naghahanap ng gantong langis at gustong sumubok ng ganitong langis, iiwan ko na lang po dyan yung link. Maraming salamat po ka-random.